So yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. Ayun, so papunta tayo ng Cavite kaso umuulan. Ayaw tumigil ng ulan eh. Ayaw magpaawat. Hindi na rin tayo nagpaawat na umalis. Sana all. Kasi mag-join ako bukas ng A6 time trial. So nakahabol ako, nakabili ako na online ng race kit. Hindi kasi ako maabot sa registration. So kita-kit sa mga tatakbo sa A6 time trial. Doon yun gaganapin sa Vermosa. So pag-usapan natin ngayon mga ka-bird brain yung tawag dito. Bala ko kasing mag-apply sa may Move It. Kasi itong mga nakaraang araw, di ba wala tayong ginagawa, wala tayong trabaho eh. Kasi nga nag-resign tayo sa trabaho natin. So naiinip na ako na walang ginagawa. So napag-isipan ko na ba't di kaya ako mag-apply sa Move It, Angkas or Joyride. So nag-research na ako, nagbasa-basa na ako sa Facebook, nag-YouTube na rin ako. So napag-isipan kong i-try sa Move It. So tignan natin kung ano ba. Although marami dyan mga nakapag-try na mag-Move It or kung ano man, Joyride, Angkas. So syempre hindi na maiwasan dyan yung mga tao na ayaw sa Move It. Kasi nga pangit daw. Kumbaga lahat na lang ng tao. Aray ko, liko bago lingon. So tawag dito. Ayun na, wala tuloy ako sa sinasabi ko. Akala ko kasi hindi siya tutuloy yung tricycle eh. So ayun nga, kaya Move It kasi wala lang. May nabasa kasi ako sa Move It na pag nag-apply ako na as in bago, new kung tawagin nila, new, parang first timer na mag-apply. Parang i-activate din yata yung Grab Grab Express yata at saka Grab Food. Hindi ko sure kung tama yung intindi ko. Parang may Grab Food kaya yata. Kasi yung Grab Express parang pa yata. Pero parang may Grab Food ka na. So sa akin naman, isip ko, kung nagkataong may Grab Food na ako, di okay lang, pabor din sa akin. Kasi anytime pwede kang mag-Grab Food. Gusto mong ayaw mo magsakay ng tao, mag-Grab Food ka. Kaso, ang pag Grab Food ka, syempre kailangan mo bumili ng top box mo. Kasi kailangan mo na lagayan ng pagkain. O kaya mag-Grab Food, yung bag nila. So, depende sa sitwasyon. So, ako, goal ko lang naman is matry ko. Matry ko yung, tawag dito, Move It. Kasi nakakalibang siya eh. Yung iba nababasa ko nagreklamo kasi parang pinopromote ka ni Move It, hawak mo oras mo. Kaso nagrereklamo sila. Paanong hawak yung oras pag namili ka daw ng customer parang nalilimit ka, parang temporary hindi ka available kasi nga namimili ka. So yun yung mga nababasa ko nirereklamo. So actually kaka-research ko lahat naman may mga reklamo yung tao kahit sa Angkas, ang dami rin nilang hinanaing, even sa Joyride. So huwag kang bumasi doon. Subukan mo sa sarili mo para makita mo, 'di ba? Lahat naman ng tao may hinanaing eh. Hindi makokontento ang tao, tandaan niyo 'yan. Lahat may masasabi tayo sa isang bagay. So ako gusto ko i-try. Ang isa ko pa nakita nga is na talagang nireklamo naman majority is yung fare nga mababa daw, which is legit, mababa talaga. Ganun talaga. Kailangan mo magsumikap. No choice tayo eh. Ang nakakatawa lang kasi diyan minsan yung iba, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Nandun pa rin, 'di ba? Parang sa mga katrabaho mo, ngaw-ngaw ng ngaw sa kumpanya nyo. Hindi naman mag-resign, 'di ba? Hindi naman makaalis. Nandiyan pa rin, nakaupo pa rin, pumapasok pa rin kasi wala eh. Wala rin bilib sa sarili, hindi rin kaya mag-apply sa ibang lugar, 'di ba? Saka ka nang magngaw-ngaw pag kaya mo umalis, 'di ba? Hindi yung ngaw-ngaw, di ka naman makaalis sa kinatatayuan mo, 'di ba? Para mong kinakain yung tae mo. So, ayun na nga. Try natin kahit mababa yung fare, sabi nila, pangit yung ganito, ganyan. So, desidido na ako itong week, next week mag-apply ako. Try natin. So ngayon ang pinoproblema ko is hindi naman sa medyo kabado lang ako kasi 'di ba alam niyo naman may may test ng pagmamotor. Skill, yung liliko ka ng pa-8, ganyan. Nanood na ako sa YouTube, so may idea na ako ng mga dinadaanan. Walang kaso doon eh. Ang problema, itong si ADB hindi ko pa gamay na may angkas. Kasi nga never ko pa to sinakyan na may back ride. Nakapag-backride lang ako isang beses yung tropa ko si Magana, yung nag-basketball kami. Pero malapitan lang yun, so hindi ko kumbaga malaro-laro yung motor. Hindi ko malaro yung motor kung mabigat ba talaga. So hindi ko siya na-testing na lumiliko na maalanganing liko na may angkas. Baka mamaya doon ako bumagsak, pero tingin ko hindi naman.
Kasi nanood ako, halos wala naman talagang buki. Ang talagang bumabagsak lang talaga doon, makikita mo ano. Ang purpose kasi noon para makita yung masala yung, alam mo yun, yung mga first timer talagang magmotor. Yung let's say kakabili lang ng motor, first time talaga. Tapos napasabak, parang gusto lang magmotor, mag-move it, or mag-angkas. Makikita mo talaga talagang tutukod ka ng tutukod Yung sobrang obvious na, baguhan to magmotor. Tingin ko, papasa naman ako. Ang kinakaano ko lang kasi pag ganyang mga medyo kabado ako sa totoo lang. Lalo na pag yan ang kahinaan ko. Isa sa mga kahinaan ko yan, yung parang mga interview, kahinaan ko yan. Unless na lang natural Tagalog, pero pag mga English, mga kahinaan ko yan. Pero yung test, hindi naman interview yan parang magte-test drive ka lang Parang nakaka-pressure siya. So tatignan natin, sana hindi ako kabahan kasi pag ginunahan ka ng kaba doon, yun lang, aray ko. Kasi pinanood ko, hindi naman siya sobrang hirap Actually, parang masasabi ko siyang mahirap kasi hindi ka pwedeng yung medyo iliko mo na banking, yung parang kamote moves kasi may angkas ka So dapat ang mangyayari niyan mabagal ka lang tapos nakaalala yung preno sa likod. Yun yung napapanood ko na ginagawa nila. Hindi ka pwedeng magpreno ng harap doon kasi konting liko, uy may bubangga. Nangyari doon. Hindi ka pwedeng magpreno sa harap doon kasi matutumba ka talaga kasi nga maliit lang yung mga likuan, mga obstacle course nga mga obstacle course maliliit yung mga likuan para matesting ka kung kaya mo ba magbalanse ng yung motor. Although hindi naman nangyayari yun sa totoong buhay, yung mga tinetesting doon. Pero syempre ang purpose doon is kung kaya mo ba magbalanse. Tsaka actually mahuhuli talaga doon yung mga first timer magkamotor. Sobrang obvious kasi. Yun na lang yung pinoproblema ko actually. Kasi yung may requirements NBI tsaka police clearance. So kukuha ako next week. Yan kagaya NBI, matagal-tagal na rin akong hindi kumuha ng NBI. Mga 6 years, 7 siguro, ganyan. Or 8 years. Mga 6 years siguro, ganyan na din ako kumukuha ng NBI. So panibagong ulit. Pero may online may nakita ako, magpa-schedule ka. Tsaka police clearance. So ayun nga. Parang ang mangyayari doon, pagkapasado ka na doon sa obstacle course nila, parang same day yun, activated ka kaagad. So parang pwede ka na ata mag rides ka agad. Tapos depende yata sa para may mga freebie sila. Like yung helmet, yung jersey. Malaking bagay na rin yung kung Tapos may free top up. So hindi ko pa magets yung mga ibang nila, freebie. Hindi ko pa magets kasi wala pa naman ako sa industry nila. Pero 'di ba? Panibagong panibagong challenge. Try natin. Teka lang, baka may nanghuhuli sa harap. Wala na. Sabihin ko na lang, nakigaya na ako. Nakaka-excite lang kasi alam mo yon, ayaw na ayaw kong paangkasan yung motor ko tapos at the end gagamitin ko pang move it, aray ko. Pero hindi ko siya full time kasi kaya ko lang naman siya gusto kasi nga kagaya niya mayat maya nagpupunta ko ng Cavite, mayat maya punta ko sa ganito. Ang gusto kong mangyari is pag nagbiyahe ako, hindi sayang yung biyahe ko. May man lang ako pambawi ng gas, pambawi man lang ng maintenance ko sa motor, di ba? Hindi yung biyahe lang ako ng biyahe. So yun yung purpose ko talaga. Hindi ko siya full time. Pero depende sa sitwasyon. Lalo na ngayon, taghirap tayo, wala tayong panggastos sa mga natin. So depende. Pero as of now, sa nakikita ko, hindi ko siya talaga siya full time. Parang ko lang talaga siya. Literal na part time. Putik na yun Biglang umaraw. Init Biglang umaraw, boy. So kung mga ilang araw ko rin siya pinag-isipan. Ayun nga, kung talagang desidido pa ako. Actually, desidido ako Ang iniisip ko na lang talaga is yun nga. Oo, actually, mas iniisip ko yung obstacle course nila. Hindi ko pinaproblema yung requirements, mag-start na ako. Hindi ko pinaproblema yung obstacle course yung inaano ko pang parang pressure ako bigla. Na parang feeling ko pabagsak ako anytime. Walang issue kung ako lang mag-isa siguro sa motor pero yun nga, first time ko na angkasan. Pero tingin ko same lang naman, may angkas o wala. Depende na lang sa pressure ng gulong ko. So kailangan matama ko yung pressure ng gulong. Di kagaya yung sniper ko dati, syempre sa tagal mo nang ginagamit, kahit on the spot tayo, kahit sino angkas mo, palagyan. Kahit usad pagong, di tayo tutukod dyan. Ito di ko sure kung tutukod, pero tingin ko hindi naman. Kaya nga nila tayo pa kaya? Di ba mga ka-bird brain, di ba? Kaya yan, basic lang yan Bomba na! Hindi ko lang pinapakampanting sarili ko na kaya ko kasi nga para hindi ako maging kampante. Iniisip ko talaga di ko kaya para at least kahit paano prepared ako. Pero kasi minsan yung maging sobrang kampante mo na basic lang yan. Although kung titignan mo naman parang basic talaga Ayoko lang maging kampante. Nahirap na. So,
sobrang kampante mo, nadali ka, aray ko. So ayan, pag nagkataon, ganyan na tayo. Move it, rider. Isa na tayo sa magrereklamo na putangin ang baba ng fare, 50 pesos, aray ko. Joke lang yun, pero hindi tayo ganun, boy. Kasi bago ko naman pasukin to, ayan, alam nyo, bago ko pasukin ng isang bagay, ano na yan, research ko na yan. Bago tayo sumabak sa gera, ano na yan, napagandaan ko na yan. So expect ko na yung mga ayaw ng mga tao, alam ko na. Ang ayaw ng mga usually nakikita ko sa mga group is layo ng pick up. Let's say nandito ako ngayon sa pwesto ko. Dito babagsak yung customer, tapos pipick upin ko pa siya doon sa Magallanes, tapos babalik ulit ako dito. Tapos minsan may mga traffic na lugar, 'di ba? No choice ka. Kasi nga lang pag yung parang hindi ka daw nag-auto accept, mangyari naman sa iyo pag namimili ka daw, parang temporary hindi pa pasukan ng booking. So yun yung mga nirereklamo na nakikita ko sa groups. Pero malalaman natin yan pag talagang nakasalang na tayo, on board na tayo doon. Actually, yung mga tatlong group na yan, yung Joyride, Move It, sobrang toxic ng mga rider doon, sa community. Grabe. Sobrang galit nila sa kumpanya. Sabi ko, ganun na ba kalala tong mga tatlong hailing app na to? Kasi grabe galit ng mga tao eh. Sobrang galit nila, pero ayun, andun pa rin sila, di ba? Kasi yun yung convenient sa kanila na trabaho, di ba? So ganito lang yan para sa akin. Huwag kang magrereklamo sa isang bagay na kung alam mo naman doon ka komportable. Reklamo ka ng reklamo, pwede ka maghanap ng ibang field of work. Sabihin mo nakamotor ka kasi may motor lang kaya mo. Yun naman pala, huwag kang magreklamo. Magreklamo kapag marami kang skill. Ganun na kasimple yun. Reklamo ka ng reklamo, yun lang pala alam mong skill. Wala kang karapatang magreklamo. Magreklamo ka, di umalis ka. Diba? Kung di ayaw mo sa trabaho mo, umalis ka. Simple lang yun, boy. Huwag nyo stressan sarili nyo pagdating sa mga trabaho nyo. Pag ayaw mo, alis. Hindi yung ganto, ganyan, ganto. Tangin na mo, ulol. Mema ka lang eh. Ayan, so araw ko po. Umaaraw. So kayo mga ka-bird brain, sa tingin nyo, tama ba itong tatahakin kong desisyon na mag-apply sa Move It? Pa-comment down below naman dyan yung mga nakasubok ng mag-Move It, Joyride, Angkas. And for sure, may kanya kayong mga good feedback at mga bad feedback dyan. Pero panigurado, mas marami ang bad. Kasi yung mga good, kadalasan hindi na binabanggit ng mga tao yan. Majority bad. Tama, di ba? Kahit may maganda namang naidulot sa inyo yung kumpanya, puro pangit ang sasabihin mo, lalo na pag aalis ka na. Yan, so dito na tayo, patramo. Tama ba, patramo? Diba doon yung tramo? Kaya nagka-traffic dito eh. Yung mga di naman dapat akyat ng flyover nandito eh. Yung iba palabas naman dito sa may Pamukuha, pero nandito nakatambay, nakabaladra sa unahan, mga sumisingit. So keep distance tayo, madulas yung kalsada. Nakabigla tayong ma-out balance dito. So ayan, para magiging ganda tayo kay bossing, ayan, naka-Move It. Anong kulay ba ng uniform ng mga Move It? May black. Kaso mainit yata sa balat yung black Ayoko kasi yung kulay red kung matanggap man ako. Gusto ko may nakita ko gray eh. Hindi ko lang alam kung maganda yung gray. Sana pala rin tayo. Huwag lang tayong kakabahan. Tingin ko kaya naman yun. Nakakapagkamoting tayo sa mga gater-gater eh. Yung pa kaya. Gago! Yun lang kalaban natin doon kasi nga medyo malaki to sa ADB eh. So yung pagliko mo doon medyo ka dapat. Malaki kabig mo. Malaki yung buwelo mo. Hindi kagaya ng mga maliliit na motor. Yung click medyo maliit pa yan eh. Pero kagaya sabi ko sa inyo, depende na sa yan, sa skill mo, sa rider, sa motor mo. Ako bago-bago lang humawak ng ADV naman. So feeling ko lang, hindi ko pa fully to. Pero depende na natin sa skill natin na sa rider to. Pwede ka naman tumukod dun eh. Wag lang yung totally na binaba mo dalawang paa mo, yung pinaakay mo na yung motor. Yun. Napanood ko na rin naman na sa YouTube yung mga ano yung mga first thing to do bago ka mag-start, ano yung mga bawal, ano yung kailangan i-check. So may idea na ako. So, wala nang rason para bumagsak pa ako sa mga start. Yun na, ang may chance na lang na bumagsak ako talaga sa obstacle course. Kasi merong iba doon, pasado sa obstacle course, kaso bagsak sa yung kunyari, hindi nagbaba ng visor ng passenger, yung mga ganon. Pero madali na yon kasi may second try naman. Kung na-research ko na siya, pinanood ko na kung paano yung mga ginagawa. Although i-orient naman kayo doon base sa napanood ko. Bago kayo mag-testing, ituturo yung daan, ipapa-orient sa inyo yung paano yung ikot. Yan, so comment down below naman mga ka-bird brain. Ano bang malupitang payo nyo dyan? Tsaka mga tips na rin during pagra-rides. Pagbebiyahe as Move It,
dapat first thing to know, yung mga required na gawin as a movie rider. So hanggang dito lang tayo mga bird brain. So ayun, na-share ko lang naman sa inyo yung mga next natin na planong gawin sa ating mga content. So kita-kits tayo sa next episode. At lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka taka, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw ay isang bird brain.